God first morning po sa ating lahat, kapatid. Happy God first morning po sa inyong lahat. Ano po, Pastor PJ. Good morning sa ating lahat. Wala tayong yung ating opening song, wala. Pastor, wala pa ba? Teka, kapapasok ko lang pe-play ko. Sige po. Thank you po, Brother Melvin. Yan. Muli po kapatid, God first morning po sa ating lahat. God first morning po. God first morning po sa lahat. Yan. God first morning At bago po tayo magsimula, kapatid, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, kami po ay nagagalak at masaya dahil sa pagkakataon na kung saan inyo kaming pinagtitipon dito sa platform na ito upang purihin ang inyong pangalan bago namin gagawin ang aming mga kanya-kanyang mga trabaho. Aming dinadalangin na nawa inyo kaming bigyan ng karunungan upang mas lalo naming maintindihan ang aming mapapakinggang mga mensahe sa umagang ito. Salamat po sa inyong patnubay sa pangalan sa aming tagapagligtas. Amen. Okay. So, hayaan niyo po ako mapatid na basahin ang mga magsisiganap sa ating programa ngayong umaga na ito. Tayo po ay nasa 26 days na mapatid sa ating 40 days of prayer. So, ang mangunguna sa umagang ito mapatid, pambungad natin na magbasa ng ating banal na kasulatan ay walang iba kundi si Sister Liwayway Balagtas na kanyang babasahin ang Judges chapter 10. Then pagkatapos po niya ay maghahandog po siya ng isang panalangin para sa closing prayer. Then
susunod po ang pagbabasa ng ating devotional, mga kapatid, ang Lest We Forget, na ito na may pangunahan tayo ni Sister Leia Castillo. Then, ang speaker natin, mapatid, no, sa ating 40 days prayer ay walang iba kundi si Pastor Drikito. Siya po'y na-assign sa area 1. Ayan. So, yan po ang pagkasunod-sunod, mapatid, no? Pagkatapos po nating speaker ay magkaroon tayo ng breakout room. So, bigyan na po ang pagkakataon natin, no, sa ating magbabasa ng banal na kasulatan. Mr. Liwayway. Opo. So basahin po natin ang mga hukom, Kapitulo 10. Meron lang po itong 18 versikulo. Pagkatapos ni Abimelech, bubangon upang iligtas ang Israel si Tola na anak ni Puwa, na anak ni Dodo, na lalaking mula sa Isakar, at siya'y nanirahan sa Samir, sa lupaing maburol ng Ephraim. Siya'y naghukom sa Israel ng 23 taon. Pagkatapos siya'y namatay at inilibing sa Samir. Pagkatapos niya bumangon si Jair na Gileadita, na naghukom sa Israel ng 22 taon. Siya'y may 30 anak na lalaki na sumasakay sa 30 asno, at sila'y may 30 lungsod na tinatawag na Habor, Jair, hanggang sa mga araw na ito, na nasa lupain ng Gilead. At namatay si Jair at inilibing sa Kamon. Ginawa uli ng mga anak na Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon, at naglingkod sa mga Baal, kay Astarte, at sa mga Diyos ng Syria, Sidon, Moab, ng mga Amonita, at sa mga Diyos ng mga Pilisteo, at pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel, at Kanyang ipinagbili sila sa kamay ng mga Pilisteo at ng mga anak ni Amon. Kanilang pinahirapan at inapi ang mga anak ni Israel ng taong iyon. 18 taon nilang pinahirapan ang lahat ng mga anak ni Israel na nasa dako roon ng Jordan sa lupain ng mga Amoreo na nasa Gilead. Ang mga anak ni Amon ay tumawid sa Jordan upang labanan din ang Juda, ang Benjamin, at ang sambahayan ni Ephraim. Ano pat, ang Israel ay lubhang nahirapan. Kaya't dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon. Kami ay nagkasala laban sa iyo, sapagkat aming pinabayaan ang aming Diyos, at kami ay naglingkod sa mga Baal. At sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, hindi ba't iniligtas ko kayo mula sa mga Ehipsyo, sa mga Amoreo, sa mga anak ni Amon, at sa mga Pilisteo? Gayun din ang mga Sidonyo, mga Amalekita, at ang mga Moanita ay nagpahirap sa inyo. Kayo'y dumaing sa akin at iniligtas ko kayo sa kanilang mga kamay. Gayun may pinabayaan ninyo ako at kayo'y naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya't hindi ko na kayo ililigtas. Humayo kayo at dumaing sa mga Diyos na inyong pinili. Hayaang iligtas nila kayo sa panahon ng inyong kapighatian. At sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, kami ay nagkasala, gawin mo sa amin ang anumang gusto mo. Iligtas mo lamang kami sa araw na ito. Kaya't kanilang inalis sa kanila ang ibang mga Diyos at naglingkod sa Panginoon, at ang kanyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa kapighatian ng Israel. Pagkatapos ang mga anak ni Amon ay nagtipon at nagkampo sa Gilead, at ang mga anak ni Israel ay nagtipon at nagkampo sa Mispa. Ang taong bayan at ang mga pinuno sa Gilead ay nag-usap. Sino ang lalaking magpapasimulang lumaban sa mga anak ni Amon?
siya'y magiging pinuno sa lahat ng mga taga-Gilead. Sa ating pong binasa ay natunghayan po natin na ang Israel ay tunay na paulit-ulit nilang nagagawang saktan ang damdamin ng Panginoong Diyos. Yun ay ang pagsuway, pagtalikod sa utos ng Diyos, na patuloy sila sa kasamaan, lalo higit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na dahilan para sila ay makaranas ng pang-aapi, kahirapan at pagkatalo sa labanan. Kung kaya't ang Israel, no, pag nakaranas na ng matinding kahirapan, bunga ng kanilang walang paggalang sa Diyos, doon naman nila naalala ang Diyos. At di may tatanggi na ang Panginoon ay nakikinig sa kanilang daing, no? Pagkat alam nila na di sila bibiguin, alam nila na ang Panginoon ay Panginoon ng kahabagan at puno ng pangunawa. Noong ating pong binasa na ang Panginoon ay nagawa niyang ipaunawa sa Israel ang kasamaan ng kanilang ginawa, no? Sa linyang kanyang binanggit na sa verse 11 po na di ba't niligtas ko kayo sa inyong mga kaaway, no? Kayo dumaing sa akin at niligtas ko kayo sa kanilang mga kamay, no? So ang masakit po nito ng mga kapatid, sabi ay pinabayaan niyo ako, no? Kayo naglingkod sa ibang Diyos, no? Nakakaiyak po yun, no? Kaya di ko na kayo ililigtas, no? Napakadrama po ng tuntong ito, no? Na dumaing kayo sa Diyos yung pinili, no? Hayaan niyo sila na lang magligtas sa inyo, no? Sa panahon na inyong kapighatian. No, ganito mga kapatid na ang kalagayan ng tao sa Diyos, na kapag tayo bilang tao ay tumatalikod sa Diyos, ang sabi, napipighati o nasasaktan siya, no? Subalit sa kabila nito, nariyan siya upang ipaunawa sa atin ang ginawa niyang pagliligtas. So nariyan siya sa panahon na tayo ay dumadaing at nahihirapan, kaya wag natin siyang baliwalain, no? Na sa ating pagdaing na may kapakumbabaan, no? Ay makamit natin ang kapanatagan, no? At kapayapaan sa puso, na nariyan siya na handang umagapay upang matamo ang tagumpay sa laban ng buhay na kay Kristo. So yun po, happy God first morning po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po sis sa napakagandang reflection, no, sa pagbabasa natin ng Judges chapter 10. So totoo nga po yun sis, no? Okay. Na paulit-ulit na sinasaktan ng mga Israel ang ating Panginoon. So pinakita lang dito, no, sa kabanatang ito na ang Diyos ay hindi nalulugod sa mababaw na pagsisisi. Although nagsisi sila, pero mababaw para sa Panginoon ito. Sinabi niya na hindi lamang salita na ang kailangan, kundi tunay na pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya tunay mapatid na pag tayo'y nagkasala, ay dapat magbalik loob, no? Tunay ang ating pagbalik loob sa ating Panginoon. Maraming salamat po, sister, sa Bible reading. Pwede po kayo manalangin para sa closing prayer. Ay po'y manalangin. Amang banal, kayo na lipos ng kahabagan sa taong makasalanan, na iyong pinapawi ang aming karumihang dakila ka, O Diyos. Sa mayamang kasaysayan ng bayang Israel ay napag-unawa po namin na ang inyong kababaang loob na sa kabila ng kasamaan na nagagawa ay patuloy pa rin kayong nagpapaunawa sa mga maling gawa. O aming Panginoon, naway patuloy naming maranasan ang pagkaunawa sa ginawa mong pagliligtas sa bawat isa
na sa gayon ay huwag kaming malihis sa kaisipan sa gawain ng sanlibutan. Ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang mapasa amin. Gabayan kami sa gawain ng kabanalan at bigyan kami ng karunungan na patuloy naming pag-aaral sa mga oras na ito po ang patuloy naming maranasan at ito po ang aming dalangin na kalakip po ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Atin pong tunghayan ang SDA history. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. And Sister Leia Castillo. Nandito na po ba si Sister Leia? Parang wala pa, friend. Yan, wala si Sister Leia. Brother Melvin, may ka ba dyan? May copy ka sa
Kailan po, Pastor, bubuksan ko, lalagay ko sa chat. Sandali po. Sige po. Sino pong pwede basa ng ating Lest We Forget para sa devotional? Pastor, nilagay ko po dyan sa chat box. Okay, thank you. Wala lang, Pastor PG, babasa. Sige. Sige po, Pastor Marin. Thank you. Di po, babasahin po natin. Yun po ay November 23. Sabi mga kapatid, pamagat po ng ating devotional, pagsiyasat sa organisasyon ng Iglesia Part 2, ang panawagan para sa Congregationalismo. Ang sa po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 11, chapter 11, talatang 3, 1 Corinthians chapter 11, verse 3, ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Matapos ang taong 1888, nagkaroon ng dalawang pangunahing landas sa muling pagbabalangkas ng Iglesia. Ang mga pangunahing teologo ng denominasyon noong 1890s, sina A.T. Jones and A.J. Waggoner at W.W. Prescott, ay nagtaguyod ng unang landas ng reforma. Sila ay nagbuo ng theological ecclesiology na sa pangkalahatan ay nagsasabing hindi kinakailangan ng iglesia ang isang pangulo dahil si Kristo ang ulo nito, at nagmumungkay sa bawat individual na ipagkatiwala ang kanyang sarili sa Panginoon. Ayon kay Waggoner, ang ganap ng pagkakaisa ay nahulugang ganap na kalayaan. Ang usaping ito tungkol sa organisasyon ay isang napakasimpleng bagay. Ang kailangan lang gawin ng bawat individual ay ibigay ang kanilang sarili sa Panginoon. At pagkatapos ay gagawin ng Panginoon anumang nais niya. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang tagapag-ayos, sinabi ni Prescott. Kung tama ang ating pagkakaintindi, wala nang opisyal dito. Lahat kayo ay magkakapatid. Ang ideal na tinuturo ayon sa Biblia. Para kay Prescott, Jones, Waggoner, at kanilang mga kasamahan, ang ganitong sistema ay hindi anarkiya, kundi tunay na theological na organisasyon ayon sa Biblia. Isinulong nila ang kanilang mga ideya na may malaking sigasig sa mga tensyon noong 1897, 1899, 1901 at 1903 ng General Conference. Ang pinakamalaking tagumpay nila ay noong 1897. Hinimok ng isang sipi mula kay Ellen White noong 1896 na kinuha
nawala sa konteksto ng kanyang mas malawak na pahayag sa paksa. Nagsasabing, hindi mabuti magtalaga ng iisang lalaki bilang presidente ng General Conference. Ang mga tagapagtaguyod ng reforma ay mas gustong walang presidente. O kaya naman ay magkaroon ng maraming presidente. Noong 1897, nagawa nilang ipasa ang isang resolusyon para sa 3 presidente ng General Conference. Nagtalaga ng tig-isa para sa Hilagang Amerika, Europa at Australia. Subalit sa praktikal, ang kinalabasan ay hindi ayon sa inasahan ng mga reformista. Gayunman, nananatiling matibay ang kanilang paninindigan at patuloy nilang itinaguyod ang kanilang mga ideya noong 1901 at 1903. Si A.J. Daniels, nakalaunan ay naging leader ng denominasyon, ay nagbiro ang mga ideya sa organisasyon ni Jones at Waggoner ay maaring angkop sa langit, ngunit hindi praktikal sa lupa. Malamang ay nagtaka si Ellen White sa hindi inasahang interpretasyon na ibinigay ng 2 lalaki sa kanyang orihinal na pahayag. Panginoon, gabayan mo kami habang pinagnilay-nilayan namin ang tungkulin ng organisasyon at pagtupad ng misyon ng iyong iglesia rito sa lupa. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbasa. Ito po ay magbigay ng lakas sa ating pananampalataya. Amen. Yan. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Pwede po bang close prayer, Pastor? Pastor PJ. Ano gagawin ko, Pastor? Closing prayer, Pastor. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Kayo ang siyang patuloy na manguna sa aming gagawing pagsamba. Ito'y patuloy na mapalapit kami sa inyo at kami patuloy niyong gagamitin. Ang Banal na Espiritu ang siyang manguna po sa amin sa oras na ito. Amen. Amen. So maraming salamat po, Pastor Renny, sa Amen. laging handa. Thank you po. So tayo po ay dadako na po, kapatid, no, sa ating speaker sa ating 40 days, kapatid, of prayer. Walang iba kundi si Pastor Raul Riquito. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Mapagmahal at mahabaging Diyos, sa umagang ito, amin pong inihandog ang aming sarili at amin pong gusto na magkaroon kami ng isang mensahe na kung saan ito'y galing po sa inyo sa pamamagitan ng aming Pastor Raul Riquito. Tulungan niyo po siya na kanyang ma-deliver ito na mas lalong maintindihan ng aming mga kapatiran. Aming dinadalangin na ito'y makatulong sa aming pamumuhay bilang isang mananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Amen po. Amen. God bless po. Magandang umaga po. Happy God First Morning, mga kapatid. Happy God First Morning. God first morning po. For all. Happy God first morning po. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat sa oras na ito, tayo ay narito na maguli upang ating pong i-magnify, pasalamatan ang patuloy na kabutihan sa atin ng ating Panginoong Diyos. At sa umaga pong ito, ang ating pong devotional ay mayroong pamagat na The Christian Struggle. At yung ating pong devotional ngayon pong umaga, mayroon pong 3 gustong ipakita. Ang sabi po rito, una, ang tao na hindi kumikilala sa Diyos. At yung pangalawa, ang tao na kumikilala kay Kristo. At yung number 3, ano ang buhay ng isang tao habang siya po ay lumalapit sa ating Panginoong Jesus.
Kaya yung una, ang sabi rito mga kapatid ko ay the Christian struggle, sabi rito, ay does not have the struggle that the Christian has. Ibig sabihin, ang mga hindi daw Kristiyano, hindi ho nila nararanasan ang struggle ng mga mayroong pong pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus. Then tinukoy niya po dito mga kapatid ko, sabi niya, at yung mga taong hindi daw ho Kristiyano, ay hindi daw ho sila kontrolado ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat hindi po sila kontrolado ng kapangyarihan at pamamahala ng ating Panginoong Diyos kapag sila daw po ay sumusunod sa utos ng Diyos, sangayon sa kanila, ito daw po ay pabigat. Ayan. Di kapag sila po ay sumusunod daw sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, ito daw po ay hindi galing sa kanilang puso. Ibig sabihin, dinidefine niya dito na may mga tao na sumusunod sa kautusan ng Diyos, pero hindi galing sa puso, hindi galing sa puspusan ng kanyang maayos na kaisipan. Ang tawag sa kanilang mga kaibigan na unbeliever. Ayan. Then pangalawa, ang sabi rito mga kabarit, yung mga Kristiyano daw naman, kapag sila daw po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, sila daw po ay natutuwa. Ito ang nakalagay sa aklat ng Romans chapter 7 verse 22 ng kanya pong sinasabi, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ibig sabihin, yung hindi Kristiyano, hindi natutuwa sa kautusan ng ating Panginoon. At yung Kristiyano naman, siya din o kaya sila din ay natutuwa sa kautusan ng ating Panginoon. Sapagkat sangayon po sa aklat ng Romans chapter 7 talatang 22, ang kautusan daw ng Diyos, sangayon kay Pablo, ito ay liwanag. Ito ay kaligayahan ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, ang kautusan ng Diyos hindi pabigat. Ibig sabihin, ang kautusan ng Diyos sa buhay Kristiyano kailanman ay hindi ito pasakit, kundi kasiyahan ng mga mananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang sabi rito mga kapatid, the born-again individual very much wants to carry out God's will in his life. Ang Kristiyano, natutuwa po siya kapag siya po ay nagpapabago sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At ang Kristiyano, tuwang-tuwa ho siya na nakikita niya ang kanyang sarili na siya po ay makasalanan at siya po ay nangangailangan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Then tinukoy niya dito mga kapatid, mga kaibigan, ang Kristiyano, ito daw po ay sumasakop sa buhay natin kapag tayo Kristiyano, ang sumasakop na sa atin ay ang tinatawag na spiritual na buhay. Hanggat maaari, itinataboy na natin ang karnal nating buhay. Yung tinatawag na karnal nating buhay, ito po mga kapatid ko yung tinutukoy na sinful human nature. Ayan. Ngayon, yung tinutukoy na sinful human nature, sang-ayon po kay Pablo, lahat po tayo ay nagkakasala. Lahat po tayo ay nagkakamali. Pero iba yung tao na umiiwas sa kasalanan at iba rin yung tao na patuloy na yumayakap sa kanyang pagkakasala. Ayan. Ngayon yung pangatlo, sang-ayon po sa ating pong devotional, sang-ayon po dito, ano naman ngayon ang struggle na ngayon ng mga tao na kumikilala sa ating Panginoong Hesus? Kanina, ang tao na hindi Kristiyano, hindi masaya na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Pangalawa, yung tao na kumikilala kay Kristo, natutuwa siya na sumusunod sa will ng ating Panginoon. At yung pangatlo po mga kapatid, maganda rin po ito. Meron siyang tinutukoy dito na ano ngayon yung struggle ng mga tao na sumusunod at handang nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ito po mga kaibigan, tinukoy po dito ni Pablo, may mga struggle po pala tayo. At yung ating mga struggle na ito ay hindi struggle ng mga hindi Kristiyano o kaya hindi struggle ng mga unconverted Christian.
sang-ayon po sa ating devotional. Tinukoy po dito ni Pablo kung ano yung mga struggle ho natin. Alam ko po, bawat isa atin akma sa mga struggle pong ito, mga kapatid. Sa aklat ng Romans chapter 7 verse 14, tinukoy po niya dito hanggang 25. Gusto ko po itong basahin and then bibigyan po natin mamaya, isa-isahin po natin mamaya ito. Sabi dito, verse 1, ang pagnanais ng mabuti. Verse 14, sabi rito, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual. Ngunit ang makakalaman na ipinagbili, sabi rito, ngunit ako'y makalaman, makasalanan, ibig sabihin, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Verse 15, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko, subalit ang kinapupuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Verse 16, ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Verse 17, subalit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Verse 19, sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Verse 20, subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan, na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa ikabuturan ng aking pagkatao. Verse 23, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-abag ng tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Verse 25, last verse na po. Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, kaya nga ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, maganda po yung tinukoy ng Romans chapter 7 verse 14 to 25. Lahat po tayo ay bahagi po nito. Lahat ng Kristiyano ay meron pong pinagdadaanan. Lahat ng Kristiyano meron pong mga struggle sa buhay. At tinukoy po dito ni Pablo, sabi niya sa isang maliit lang na samaray, sabi niya, yung gusto kong gawing mabuti ay hindi ko magawa-gawa. Pero yung ayaw ko at masamang hindi dapat gawin ay siya kong nagagawa. Ibig sabihin po mga kapatid, kung ating bibigyan pansin, ito po yung mga puntos na gusto kong bigyan pansin sa aklat ng Romans chapter 7 verse 14 to 25 mga kapatid. Una, ang sabi rito, tinukoy ni Pablo dito ang tinutukoy na ang kalikasan ng tao. Ang kalikasan ng tao, tayo po ay nasa impluwensya ng kasalanan. At ang impluwensya ng kasalanan ito po'y humihilas sa buhay ng isang tao. At kapag ang impluwensya ng kasalanan na ito'y nakasakop sa atin, kapag hindi po natin ito mapagtagumpayan, tayo po'y patuloy na mapapahamak po mga kapatid. And then number 2, ang sabi rito sa verse 19, sabi niya, ang labanan ng luma at ang bagong kalikasan. Ipinapakita dito ang tinatawag na tensyon ng bagong espiritual na kalikasan ng tao. At ang luma niyang kasalanan na tinatawag na kalikasan. Ibig sabihin, ang sabi rito mga kapatid, ang isip gustong magbago, pero ang puso ayaw pasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung human sinful nature at yung spiritual, patuloy po silang naglalaban. Na hanggat maaari, ang isip at puso, nagkakaisa ho sila, mga kapatid, mga kaibigan. And then number 3, ang sabi rito, verse 23, ang kapangyarihan ng kasalanan. Ang kasalanan ay may kapangyarihan na magdala sa pagkalito at pagkatalo
sa kalooban ng tao. Ibig sabihin po pala mga kapatid sa verse 23, totoo po na ang kasalanan, kapag hindi natin ito mapagtagumpayan, dadalhin niya ho tayo sa pagkalito, dadalhin niya tayo sa pagkatalo, at dadalhin niya ho tayo sa hindi magandang pangarap ng isang tao po mga kapatid. And then number 4, ang sabi rito, ang pag-asa mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 24 at sa verse 25, tinukoy niya po dito na bagamat ang labanang espiritual, ang tagumpay ay matatagpuan kay Kristo. Hallelujah po mga kapatid. Tinukoy kanina ni Pablo na tayo ay nabubuhay sa sinful human nature. Ibig sabihin, mahina ho tayo. Wala tayong kapangyarihan para pagtagumpayan ang kasalanan. Gayunpaman, may pangako ang ating Panginoon Jesucristo sang-ayon kay Pablo sa talatang 24 at 25 na sabi niya, bagamat may labanang espiritual, bagamat mayroon po tayong struggle sa buhay. Ang sabi rito, lagi nating tandaan, ang pagtatagumpay ay matatagpuan sa ating Panginoong Jesucristo po mga kapatid, na siyang nagbibigay kapatawaran, kalakasan upang mapagtagumpayan ho natin ang tinatawag na lugar ng kasalanan. And the number 5, ang sabi rito, ito ang pagkakakilala o kaya pagkakita o kaya pakikibaka sa kasalanan. Ang pakikibaka sa kasalanan, ang struggle ng buhay ng mananampalataya, ito po ay bahagi ng Kristiyano. Ibig sabihin, anuman yung ating pong labanan sa ngayon, gusto nating gumawa ng mabuti, pero yung masama naman ang ating pong nagagawa. Mga kapatid, ang sabi rito ni Pablo, mga kaibigan, ito po ay bahagi ng ating pong buhay. Ngunit sabi rito, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil ho sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, meron tayong kakayahan na lumapit kay Kristo para sa tulong ng tagumpay. Kaya kung ating bibigyan pansin, sa aklat ng Romans chapter, sabi niya, ang lahat ng nakay Kristo, mga kabarid, ay wala ng hatol sa bawat isa po sa atin. Ibig sabihin po mga kapatid, mga kaibigan, sabi niya, Paul tells us that the righteous requirements of the law will be fulfilled in us when we have Jesus living in us through the baptism of the Holy Spirit. Mga kapatid, kung gusto nating gumawa daw ng mabuti, sabi rito, lahat kaya nating gawin, hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamahala at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na siyang bumabakot sa buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid. Kaya lagi natin bigyan pansin, tinukoy ni Pablo ang mga kaparehas kong nagkakasala na patuloy na lumalapit sa ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay ligtas sa kasalanan. Pero wag natin bibigyan pansin, baka mamaya alam din natin na kaya din nating hindi gumawa ng masama, pero ang nasa isipan natin, God is love, mga kapatid po, huwag nating gawing lisensya ang laging pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating gawing lisensya ang pagmamahal ng Diyos. Ibig kong sabihin mga kapatid, kung kaya nating umiwas sa kasalanan, umiwas po tayo mga kapatid. Gayunpaman, bagamat anuman din ang iwas natin at tayo po mga kapatid nagsusumika para iwasan ang kasalanan, huwag po tayo mag-alala. Bakit? Nandyan po ang kapangyarihan ng Diyos para tayo po ay sama-samang magtagumpay. Mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan ng bawat isa, meron po tayong Kristo na mamagitan, meron po tayong Kristo liwanag, meron po tayong Jesus taglay ang biyaya para sa ating lahat. Mga kapatid, sa oras na ito, mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po'y ligtas sa kasalanan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayon pong umaga. Amen. 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 Salamat po, Pastor Raul. Napakaganda na mensahe na ating napakinggan ito. Rin po mga kapatid. So, tayo po ay dadako kapatid sa ating breakout room. Huwag po natin kalimutan kapatid ang reflection na ating napakinggan ngayon na mensahe. Kung may mga Thanksgiving tayo, testimonies ay doon natin pag-usapan. At sa ating prayer focus po kapatid, sama natin sa panalangin si Sister Liwayway Balagtas, si Pastor Ernie Marin,
at si Pastor Raul Triquito. At huwag natin kalimutan din po mga kapatid ang lahat ng Adventist schools dito sa teritoryo ng CLPM. Isama din po natin sa ating panalangin. So babalik po tayo mga kapatid mga 5:30. Yan. Balik tayo sa ating. Yan, Pastor. Mababa na yan. Mababa na yan. So balik tayo sa 5:30 po mga kapatid. Okay po, pindutin po natin yung join pag nakita niyo po sa screen. Thank you po, Brother Melvin. Ayan po, naka-ready na po yan. Brother Melvin, nawawala sa akin. Si Brother Tony, nawala. Sirin, Pastor Celine. Join. Yes. God first morning po mga kapatid. Tayo ay nasa room 1. God first morning. Pastor, ikaw pala yan. Sige po. Opo, kayo na pong bahala, Brother Melvin. Salamat sa pagbibigay ng lisensya, Pastor. Hintayin natin sandali yung ito pa lang, dapat nasa 10 to 11 tayo. 10 to 11. Anyway, kung yung iba hindi pa nakakapindot, baka nag-CR lang sandali. Ayan, dumadagdag na, 8 na. Sige po mga kapatid. Sino-sino tayo dito? God first morning po sa lahat mga kapatid. Si Pastor Jupet Bernabe, Mr. Myra Parunga, magandang umaga. Pastor Perch, Miss Laos, Pastor Dan. Diba puro pastor tayo? Puro pastor kasama ko dito. Si L.E., si Ma'am Feli Diaz, at si Sister Clarita Esguera. Ayan na po. At totoo lang, napakaganda ng pagkakalatag at ni Pastor Raul, napakalinaw, napakalinaw. Tayo sabi dito, tayo ay may dalawang uri ng tao na sinabi doon, na sinabi niya, yung isang nag-i-struggle at saka yung hindi nag-i-struggle. So yung hindi nag-i-struggle, sila to yung mga hindi Kristiyano. At yung mga nag-i-struggle ay mga Kristiyano. Madaling salita, kaya nga ang title ay Christian Struggle. So bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo muna ay manalangin sandali. Let us pray. Mapagmahal naming Diyos, amang banal na nasa langit, salamat sa pagkakataon na ito at tinipon nyo kami sa breakout room na ito na muling initin at muling himay-himayin ang aming mga napakinggan na pag-aralan at maibahagi din naman namin ang aming mga struggle at paano namin ito mapagtatagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, para sa ating mga katanungan, ang una ay number 1, paano inilarawan ni Pablo ang pakikipaglaban ng Kristiyano laban sa kasalanan? So, kung ating isasama rin yung tanong na to, kasi ang sabi doon ay, sabi ni Pablo ay, kung ano yung bilang Kristiyano, kung ano yung alam natin tama, kung ano yung gusto natin gawin, bakit hindi natin magawa? Kung bakit ano naman yung alam natin, ayaw natin gawin. At yun naman ang ating nagagawa, Yan ang sinabi ni Pablo. Yan ang kanya niya nilarawan. Ngayon, yan ang sasagutin natin, So, bakit nga ba, mga kapatid, magbigay nga tayo ng example kung ano yung mga bagay na gusto nating magawa, pero hindi natin magawa. Yun namang gusto nating, yun namang ayaw nating gawin, siya nating nagagawa. O sisimulan ko na mga kapatid, pero ito na, panagumpayan ko na, Dati pa ito, nung ako ay hindi pa lubos na nakakaunawa, gusto kong umattend ng maaga sa church pag Sabado. Gusto kong mag-attend ng midweek at vesper. Pero bakit hindi ko magawa? Ano yung mga pumipigil sa akin, mga kapatid? Maraming nagiging mga dahilan. Kaya tuloy, ayan, nagiging late ako pag Sabat. Hindi ako maka-attend pag midweek at vesper dahil maraming gawa. Pagod sa trabaho. Late na kasi dumating. Ganito. Pagkasabaga naman Biyernes at pag Sabado naman, kasi tinanghali na ako kasi nga yung kasama ko mabagal kumaya, kaya kasi tanghali akong gumising. Maraming mga dahilan, mga kapatid.
kung bakit na yung mga ayaw kong gawin yun ang hindi ko nagagawa. Naunawaan ko dyan, kapatid. Kaya pala yun ay nagagawa ko yung mga ayaw ko. Dahil hindi lubusan si Kristo. Yun ang nangunguna sa puso ko, mga kapatid. Yung pala, mga dahilan na yan, panililang pala na Satan yan, ano? So kayo po, mga kapatid, sino ang gusto mag-share? Ano yung inyong mga nagagawa na ayaw nyo? Pero yung gusto nyo, hindi nyo magawa. Ano po? Sige po, sino po? Mag-roll ko lang kapag ayaw niya pong sumagot. Dalawa lang ba kami ni Pastor PJ dito? God first morning po. Sino po ang gustong mag-share, mga kapatid? Teka muna. Mukhang Tawagin na. magtatawag ako unahin natin ladies first. Ma'am Peli Diaz. Ayan. Maaari po kayo mag-share, Ma'am Peli. Sunod natin si Sister Clarita Esquera. Hello po. God first morning po sa atin. Gising-gising po tayo. Mauna na po ako. Ayun, sige po. Yan ang gusto ko, yung mga nagpipresenta. Sige po, sige po. Sa buhay po natin talaga, napakarami pong mga bagay. Tayo po bilang mga Kristiyano, ang gusto naman po natin talagang magawa yung mabuti kasi alam naman po natin kung anong kalooban ng Panginoon. Pero madalas, yung mabuti na yan ang hindi natin nagagawa. Halimbawa po, kagaya ko. Lagi ko pong iniisip, ayaw ko nang magalit Ayaw ko nang magalit sa mga bata, sa mga apo ko, sa ano. Pero minsan pagkagising ko pa lang, yun na po yung nagagawa ko Ganun. Minsan naman po, pumapasok sa isipan ko yung gusto ko pong tumulong dun sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kunyari po, lalo na, madalas po meron ako nababasang may sakit, nangangailangan ng tulong. Naiisip ko po yun, gusto kong gawin. Pero madalas hindi ko magawa. One time nga po, may karanasan ako may kaibigan po ko, yung asawa niya may sakit. Inisip ko na po, gusto ko siyang puntahan, matulungan, kasi alam kong talagang gipit na gipit po sila dahil matagal na may sakit yung asawa niya. Pero alam niyo, nagulat na lang po ako, namatay na pala yung asawa niya, hindi ko nagawa yung natulungan ko sila. Kaya yun po, madalas po na nangyayari sa buhay natin yung mga gano'n na yung mabuting iniisip natin, hindi natin nagagawa. So parang nandun po yung pakikipaglaban talaga natin na ang dami nating gustong gawin na hindi natin nagagawa. Nakikipaglaban po tayo sa kaaway pagdating sa mga ganong bagay. Pero ang sabi po sa atin, may pangako ang ating Panginoon, basta tayo nagpasakop, nabautismuhan tayo ng banal na Espiritu, mapapanagumpayan po natin yung mga bagay na ito Kaya nga po kailangan natin talaga na lagi tayong makipag-ugnayan sa ating Panginoon para yung mga mabubuting bagay na yun na gustong gawin ng Panginoon, na gusto ng Panginoon na gawin natin ay magawa natin. Kasi ito nga po yung sinabi ni Pablo. Pero sabi niya, pagdating po doon sa binasa ni Pastor, doon sa verse 25, sabi niya, ngunit salamat sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon na meron tayong Panginoon na siyang gagabay pa rin sa atin. Kaya sana po lahat ng mga naisip nating mabuti nating gawin na natin agad. Salamat po. Amen. Salamat po sa inyong isinare. Po? Sa totoo nga naman, minsan nakakalungkot na late na pala yung gusto natin gawin, hindi na natin magagawa talaga yan. Tagay na nangyari sa friend niyo po. So anyway, maganda rin yung sinabi ni Pastor kanina. Patungkol yun namin sagot sa number 2 na ano ang sinasabi ni Pablo na solusyon. Yun po yung solusyon sa pakikipaglaban ng Kristiyano laban sa kasalanan. Pero sa totoo lang, dito, ito yung aking, sino ba talaga yung kalaban? Ang kalaban ba talaga ay Diablo o yung ating sarili? Kapatid, ang si Satan ba talaga yung kalaban o yung ating sarili? Kasi meron akong narinig, parang tama din, ang kalaban natin talaga yung ating sarili. Ginagamit lang ni Satan na lituhin tayo, Dahil tayo pa rin yung nagde-decide,
At isa namang narinig ko, parang tama din, kabaligtaran naman. Ang kalaban ay hindi nakikita, si Satan. Kaya ang ating solusyon, yun ding hindi nakikita, ang Holy Spirit. Siya yung ating kasangga at tutulong. Ano po? Sa madaling salita, nariyan ang kalaban, ginagamit tayo. Tayo yung nabibiktima. Ngunit may solusyon, ano? Ang ating Panginoong Hesus ay nariyan, hindi tayo iiwanan. Kaya patuloy tayo magtiwala sa Kanya. So marami pa tayong mga karanasan na gusto nating gawin, pero bandang huli naranasan natin, bakit iba yung nagawa ko sa halip na yung gusto kong gawin? Bakit kabaligtaran, ano? So yan ang mga struggle ng mga Kristiyano. Walang exempted dyan. Sabi nga ni Pastor kahapon Pastor Jupet, as human as we are, lahat na nag-i-struggle. Kung i-ano natin sa tanong, lahat, pati pastor, nag-i-struggle sa, no? Walang exempted sa pag-i-struggle ng Kristiyano. Dahil Satan walang pinipili yan. Lalo pa nga niyang paborito yung mga lumalapit kay Jesus, lagi niyang tinutokso, ano po. So sabi nga dito sa tanong na number 2, kapatid, anong sinasabi ni Pablo na solusyon sa pakikipaglaban ng Kristiyano sa kasalanan? Ay ito ang solusyon, mga kapatid. Sabi niya ay simple lang ang sinabi niya rito. Sabi niya, ang tanging solusyon ay ang mabuhay sa espiritu at hindi sa laman. Ano po? Ibig sabihin, hindi na sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Holy Spirit ay tayo ay magtatagumpay. Ano? Oo nga't may struggle, pero may tagumpay na naghihintay sa atin. Kapag si Kristo ang namumuno sa puso, nagiging posible ang buhay at na malinis. Nagiging possible yung buhay na malinis, masunurin at may kapangyarihan sa laban at tukso. Sinabi nga sa Roma 8, sinabi niya, ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay at kalayaan mula sa kasalanan. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tagumpay hindi sa achievement ng tao, kundi regalo ng Diyos sa isang pusong nagpasakop kay Kristo. Yun ang solusyon, mga kapatid, pusong nagpasakop kay Kristo. Ano po? So ano pa yung ating pwede pag-usapan dito, mga kapatid, bukod sa mga struggle natin? Maganda natin pag-usapan yung kailan tayo magtatagumpay, mga kapatid. Ano? Kailan tayo magtatagumpay? Simulan na natin ang pagtatagumpay ngayon na, mga kapatid. Ano? Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa isang araw, hindi sa next week, hindi sa next year, kundi ngayon na. May pagtatagumpay tayo. Para nang sa ganun, mapunta tayo sa Kristiyanong walang struggle. Kasi sabi sa panimula ni Pastor Raul kanina, ang walang struggle daw, yun yung mga hindi Kristiyano. So hindi sa huli pala, hindi pala ibig sabihin na kapag wala ka ng struggle, hindi ka Kristiyano. Kundi napanagumpayan na natin yung ating pag-struggle. Dahil si Jesus mismo ay nangunguna sa ating mga puso at hinayaan niya manguna sa ating mga lakad, mga kapatid. Kayo naman, mga kapatid, naubos na natin, sabihin ko, sino pang gusto mag-share? Pastor Birds, baka meron kasi siya. Pastor Serin, Paulino, Mr. Myra Parungaw, sino po ang gusto mag-share? Kung wala na tayong pag-uusapan, mga kapatid, dadako tayo sa panalangin. Tayo. Ayun. Okay po. Ano po ito? Asawa po ni Sister Myra. Kasama po kasi kami. Sige po. Roy po, Brother Roy. Yung pong binanggit nga po din nyo kanina na minsan yung ayaw nga na is binanggit ni Apostol Pablo na yung ayaw natin, siya nating nagagawa. At yung gusto natin, siya nating hindi nagagawa. Yun nga po, gaya din po ng nabanggit kanina, marahil nga po na yung paraan na ginagawa natin ay mahirap na paraan, kaya hindi natin magawa. Hindi natin na isasaalang-alang yung actually yung sinabi po ng ating Panginoon doon sa Matthew 11:29 na kung kayo nanlulupaypay, sa lahat ng nanlulupaypay at nabibigat ang lubha, ay lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun po yung paanyaya ng ating Panginoon eh. Ang ganda po na sinabi niya. Sabi niya mag-aral kayo sa akin. No? Pag-aralan niyo ako. Kasi ibinibigay niya yung kanyang sarili bilang example kung paano siya nagtagumpay. Sabi niya, mag-aral kayo sa akin
sapagkat magaan ang aking pasan at malambot ang aking pamatok. So, yun po yung binibigay niya na paraan. Yung buhay niya, yung paraan niya na dapat nating sundan kung paano siya nagpasakop sa Ama. No? Yun din po yung dapat. Kaya nga, yung pong naalala ko yung sinabi noon ni sino nga itong pastor natin na sa stewardship noon. Sabi niya kapag ka daw ang tao ay namatay ng spiritual, yung ating datihang pagkatao ay namatay na, ay mabubuhay na tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Ang problema lang kung bumabalik o nagmumulto yung datihan nating pagkataong makasalanan. Ayan, yun. Bumabalik yung ating pagiging makasalanan. Kaya ang dapat talaga totally mamatay na. Katulad ni Apostol Pablo, sabi niya ay hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yun yung dapat nating maranasan mga kapatid para lubusan nating mapagtagumpayan ang kasalanan. Kailangan mamatay na talaga yung ating lumang pagkatao. So yun lang po. Tama po. Gusto ko yung sinabi yun na parang nagmumulto pabalik. Actually, pinagbitan niya sa lesson Yan yun tayo yung parang hinahatak tayo pabalik sa pagkakasala bagamat nagagawa na natin yung gusto nating gawin. Para bang may humihila sa ating pabalik na gano'n, oy, dito ka, yan gano'n. Totoo po yan, nangyayari yan at walang exempted po dyan. Pero may solusyon, di ba? May solusyon pa rin. Si Pastor Claro yata yung sinabi nyo na nagsalita nun sa Pastor Vicente yata yan. Binabanggit niya po. So yan, yan ang ating, meron akong gustong i-share sa inyo. Ako meron akong gustong gawin pero di ko magawa. Alam niyo kung ano yung mga kapatid? Gusto ko nang umistop mag-COP pero hindi ko magawa. Gusto ko nang umistop dito sa God First Morning pero hindi ko magawa mga kapatid. Gusto ko nang umistop mag-encourage sa kapatiran sa church pero hindi ko magawa mga kapatid. Dapat ganyan pala yung ating yung gusto mo nang umatras pero hindi mo magawa dahil alam mo si Jesus ay kasama mo at gusto niya mapabuti ang iyong gawain. Po. Sa mga pastor, alam ko rin na meron yung gustong magawa pero hindi nila magawa. Pastor Jupit, ano ba yung mga gusto mong magawa na hindi mo magawa? Hey, good first morning po. Good first morning po. Siyempre, marami tayong gustong magawang mabubuting bagay. Minsan, dito na hindi na ako lalayo, kundi dito na sa aking sarili, dito sa distrito. Gusto kong magawa ng maraming mga bagay na sa ikasusulong ng gawain. Kaya lang, una-una, ay pag-present mo sa church board, distrito, ay walang magsusuporta. Patay. So, instead na may passion kang mapaganda ang distrito, ini-envision mo na ganito magiging maayos ang gawain. Pero kung walang suporta, ay talaga mabigo ka. So, ang ginawa ko na lang ay ganito. Bukod doon sa ipanalangin sila, ay, na lang, by church. Ang problema naman sa by church ay wala ring suporta. So sabi ko, anong kagawin ko dito? Ito yung sinabi ni Pablo na gusto kong magawa ang mga bagay nito pero hindi talaga pwede. May mga pumipigil. So sabi ko ay ibig sabihin ang church ay spiritually immature ba? So doon muna ako nag-umpisa sa kung paano sila palaguing spiritual. So nung namisahan ko na magiging spiritually mature sila, ikita ko na yung mga matitiglas na church dati na talagang parang parang kontra sa'yo, ay unti-unti nang sumusunod. Hindi naman 100% pero at least merong
merong outcome na ganun ang ginagawa. For example, kahapon, merong Area 4 dito sa Area 4 fellowship. Close church. Ang problema, ang ibang church nag-open. Sabi niya, Pastor, ang layo kasi. Ang layo kasi ng ating sa Klaa. Yun ba? Ay wala rin tayong magagawa. Alangan ba pilitin yun? Iniisip ko, bukas mag-a-announce ako na mayroon tayong outing, punta tayo sa beach. Siguro sabi ko, ang bawat isa siguro nito ay sasama basta sa beach kahit malayo. So, yung mga bagay na yan, kung ipasa sarili lang natin, ay mabibigo lang tayo. Mabibigo lang. Pero ang sabi nga ni Pablo, yung mga bagay na gusto kong magawa, hindi kong magagawa. Dahil yung sarili natin, laban ho talaga sa espiritu. Laban ho talaga sa espiritu. Ibig sabihin, kontra sa kalooban ng Panginoon Diyos. Magiging magaan lang ito, susunod lang tayo kung yung kalooban natin, isuko natin doon sa Panginoon. At ang magagawa ng ating pong sarili, ay sundin yung kalooban ng Panginoon. So magagawa natin ang mga bagay na hinahangad natin na mabuti dahil nagpapasailalim tayo doon sa Diyos na siyang mabuti. So yun naman ang solusyon doon. Ang pagsuko ng ating sarili sa Panginoon, either personally, either sa loob ng church, sa distrito o anumang gawain, ay magagawa natin ang mga bagay kung nandyan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, ang ating panalangin palagi na mabuhusan tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para yaong ating pong pagsunod ay magiging, sabihin natin na ito'y buo dahil nagpapasailalim tayo sa Panginoon. Yun lang po, Brother Melvin. Thank you po. Salamat po, Pastor Jupit. Laging handa, So yan, totoo yun. Halos pare-pares yung nararanasan natin sa ating distrito, sa ating churches. Pero ganun pa man ay talagang hindi tayo dapat umatras sa laban. Tuloy-tuloy lamang tayo. Kaya minsan naisip ko nga din oo nga't maraming mga naliligaw na tupa. At ito yung lost coin. Lost coin sa labas, pero lost ship sa loob naman. Yung nasa loob yung lost ship. Ibig sabihin yung ating mga kapatiran na ito, talaga dapat natin palakasin muna para mas marami tayong maghahanap ng lost coin. Totoo yun. Kaya ako ay hindi ako nagsasawa na mag-encourage sa loob ng church. Una-una, yung gusto ko sanang mapanibago yung pag-attend ng maaga sa service. Kasi dito makikita talaga na may pagbabago na. May pagbabago na. Totoo lang, may kukwento ko sa inyo. Ito yung sa mga na-attendan ko mga church dito sa Pilipinas. Halos pare-pares ng starting time. Nalilate talaga ng dating yung mga tao, ganun. Pero alam nyo, naka-attend ako sa West Africa. Diyan sa lugar ng bansa ng Ghana. Sa city ay Tema. Ang church ng Adventist dyan ay pagdating ko dyan ng bago mag 8 o'clock, halos puno na yung church. Nakapaikot na yan sila sa loob ng church sa mga gilid. At umaawit na sila dire-diretso. Pagpatak ng alas 8 mga kapatid, sakto acts prayer agad. Dami ng tao. So ganun sana kasigila mga kapatid. Kaya ako na patuloy kong ini-encourage mga kapatid na agahan natin. Kasi makikita mo sa kanila yung excitement mga kapatid. Excitement ng Sabat. Kasama na nila si Jesus. Sa atin mga kapatid, pag late tayo darating, asan yung excitement natin doon? Yan sinasabi ko na gusto nating magawa, pero hindi natin magawa. Minsan kasi may mga dahilan. Halimbawa, late din naman sila. Magpapalate na rin ako. Ganun, hindi mag-uumpisa yan. Sabi lang nila mag-uumpisa yan ng 8:30 o 8, hindi mag-isimula. Ganun. Nung sinubukan namin mag-start ng vesper at midweek ng 6. So, ayan nagagawa naman pala, kaya naman pala magawa. At kaya naman pala magawa. Sa Sabat, magagawa din natin yan. Sabi ko nga, kung yung care group namin na mangunguna sa
sa service, sa Sabbath School, ay sigurado mag-i-start kami ng tama. Kasi kahit ako lang mag-isa, yung pamilya ko, tatayo kami, magsisimula kami kahit walang audience. So, ganun mga kapatid ko. At magagawa natin yung mga gusto natin gawin kapag tayo ay filled with the Holy Spirit. Si Jesus yung talagang namumuno sa atin mga kapatid. So, masakit man tanggapin na pare-parehas yung ating nararanasan sa bawat iglesia. Pero hindi talaga tayo dapat susuko. Hindi talaga tayo dapat susuko. So yan, bilang Kristiyano talagang may struggle. Mukhang kakambal natin yan. Pero bilang Kristiyano may Kristo tayo. Kakambal din natin yan. Katagana yan na si Kristo ay nariyan para tulugan tayo. Alam niyo, pinakagusto ko dun sa sinabi ni Pastor Raul kanina. Huwag nawa sana nating pangawitan yung God is love. Maintindihan naman ako ng Panginoon. Mapapatawad naman ng Panginoon dahil ang Diyos ay pag-ibig. Huwag po mga kapatid. Bagko subukan nating magbago mga kapatid. Subukan natin na isuko ang ating sarili kay Kristo. Subukan natin na magsimula ng pagbabago. Dahil kung hindi mga kapatid, tayo ay napasama sa mga lost sheep. Tayo ay napasama sa mga ibang tao na ginagawa natin example. Sa halip, sabi nga kanina ni yung sino nga nag-share kanina, yung asawa ni Sister Myra Parungaw, na dapat ay si Kristo yung ating example, gawin natin example. Siya yung talagang dapat gawin natin example. Hindi yung ating mga kapatiran na ginagawa natin example. Ay, late din sila, late din ako. So, wag na po. Hindi, sabi nga, meron yung kasabihan, hindi porket ginagawa ng marami, gagawin na rin natin. Hindi porket, mas maraming gumagawa nito. Dito tayo, mas okay siguro to. Hindi, mas maraming kumita dito. Dito gagayahin natin. So, wag ganun mga kapatid, kailangan natin na tingnan na si Jesus palagi ang ating example. Minsan, masasabi natin to, naririnig natin. Alam naman natin yung naririnig natin mga kapatid Pero talagang ang kalaban ay gumagawa sa likod ng ating mga puso at tayo ay tinutokso palagi. Kaya tayo ay nagkakamali. So, salamat sa inyo mga sharing mga kapatid. Tayo ay mananalangin na. Ang sakto na yan, 15 minutes para sa panalangin. At kung mayroon kayong mga special prayer request ay inyong ilagay po dyan. At binabati ko rin yan sa Discipleship Ministry ng God First Morning mga kapatid ko dyan. Tayo ay mayroon 18 dyan. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. At binabasa ko, wala naman kayong mga special reflection and comments. Pero alam ko nakikinig kayo mga kapatid. Kaya salamat sa inyong pagsubaybay. Ganyan din naman sa mga Facebook Live ng Daily Spiritual Empowerment. Kung mayroon man, hindi ko nabuksan. God First Morning po sa inyo. Lahat na inyong narinig mga kapatid. Lahat yan ay tama. At si Jesus ang dapat nating gawing example mga kapatid ko. At hihilingan ko ulit si Pastor Jupit na samahan ulit ako sa paninimula ng panalangin, adoration and confession and thanksgiving. Ako na po mag-supplication. Pastor Jupit, i-play ko yung music. Pag humina na po yan, ay diretso na po tayo sa panalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Yung 30 seconds na yan, silent prayer, ibulong na natin sa Panginoon ang ating mga gustong panalangin mga kapatid. Mga ating mga mahal sa buhay, ang ating kaibigan, kakilala, na gusto nating ilapit sa Panginoon upang mabuksan ang kanilang mga puso at magkaroon ng pagkakataon si Jesus at ang Holy Spirit na manguna sa kanilang buhay. Let us pray mga kapatid. Sa aming pong pagpapatuloy, Panginoon Diyos. Kami po ay nagpapasalamat na pupuri po sa inyo. Ikaw ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Mabuti sa amin na sa umagang ito po, Panginoon Diyos, kami po ay pong ibinangon
binigyan ng kalakasan, binigyan Panginoong Diyos ng magandang kalusugan. Ikaw ang Diyos na siyang mabuti sa lahat. Ikaw ang Diyos na siyang patuloy na nagpapala po ng iyong pong bayan. Sa mga oras na ito po, Panginoong Diyos, kami pong dinudulog namin. Nilalapit namin ang aming pong sarili sa iyo pong trono ng iyo pong biyaya. Upang ang aming pong buhay, Panginoong Diyos, ay ariing ganap sa pamagitan po ng pagpapatawad ng aming pong mga pagkukulang at kamali at pagkakasala. Upang, Panginoon, manahan ang banal na Espiritu sa aming pong buhay. At hindi ang aming pong sarili ang siyang maihayag, kundi, Panginoon, ang aming pong Panginoong Jesucristo ang siyang makikita sa aming pong buhay. O banal na Espiritu, kayo po ang manahan sa aming puso, sa aming pong isipan. Upa po, Panginoong Diyos, ang aming pong maipapahayag sa aming pong buhay, ang likas ng aming pong Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, na kami po ay iyo pong tinutugunan ang pangangailangan bawat araw. Ang aming pong mga hinihiling, Panginoon, iyo namang ipinagkakaloob dahil ito'y sumasang-ayon po sa iyo pong kalooban at iyo pong ikinalulugot na ang iyo pong bayan lumalapit po sa inyo. Muli, Panginoon, tanggapin ang aming pong pagpapasalamat. Bagamat ito po, Panginoong Diyos, ay nagmumula rin sa iyo, ngunit, Panginoon, ito lamang ang aming pong magagawa sa iyo. Yao pong pasalamatan ka, purihin ka, dakilain ka, dahil ikaw ang Diyos na siyang mabuti sa amin. Ito po, Panginoong Diyos, ang aming pong panalangin para po sa iyo, sa pangalan ng aming pong Panginoong Kristo. Sa pagpapatuloy po, aming Ama sa langit na nagbigay sa amin ng pagkakataon na ngayong umaga na ito, na muli ka namin makasama. Narito po ang aming mga kahilingan sa umaga na ito. Nais naming isama sa panalangin ang mga nanguna ngayon sa programa na ito, ang sambahayan ni Pastor PJ, ang sambahayan ni Pastor Ernie Marin, ang sambahayan ni Ma'am Liway, lahat ang sambahayan ni Pastor Raul. O dakilang Diyos sa kanilang patuloy na pagmiministry, patuloy niyo pong palakasin ang kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay espiritual o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang aming prayer focus, lahat ng mga Adventist schools sa buong CLPM, elementary schools, academy, at university, kung ano pa man ang aming mayroon dito kami sa aming CLPM, na kung saan ito ay nagiging paraan upang makapagturo sa mga bata, sa mga estudyante, din sa kanilang mga magulang. Patuloy niyo pong pagpalain ng mga paaralan na ito. Higit sa lahat ang pangailangan ng paaralan, lalo na ang mga guro, na kung saan sila ay nagsasakripisyo ng oras, lakas, at sila ay nasa mission school o dakilang Diyos. Patuloy niyong sapatan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Dalangin din po namin ang Every Family is a Builder program ng CLPM o dakilang Diyos, at ito ay patuloy na ipaunawa sa amin na kami ay mabuksan ang aming puso at isipan na kami ay may magagawa. Kahit sa isip namin ay wala kaming magagawa. Dalangin din namin o dakilang Diyos ang groundbreaking sa November 30 at ang constituency meeting na gaganapin sa December 18-9. Dalangin din namin ang church building na ginaganap sa San Ildefonso, Bulacan, dyan sa Umpukan. Patuloy na ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangailangan na maitayo ito ng mabilis sa tamang oras, at ang mga sponsors ay na kanilang mahanap. Patuloy niyo pong pagpalain o dakilang Diyos sapagkat sila ay tumulong sa pagtatayo ng iyong bahay-sambahan. Dalangin din namin o dakilang Diyos ang Voice of Youth na ginaganap sa Valdez na De La Paz Church, at gayon din sa Saguing Church na nagaganapin sa December. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang mga nagaganap ng mga
ng mga crusade, evangelism, lalo na sa Sapangpalay, sa Bantay Bayan, sa Borland, Santa Maria, Bulacan, gayon din sa Akle, at gayon din sa Dimson, Lupao, Pampanga, Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, sa North Bulacan 2, at gayon din sa Divinian, Jones, Isabela. Dalangin din namin, dakilang Diyos, ang bawat membro na narito ay tumutulong sa gawain na ito. At higit sa lahat, ang mga bagong tumanggap na mga kapatiran namin sa iglesia, bagong bautismo, dakilang Diyos, sila ang number 1 main target ng kaaway sa mga sandali na ito, sapagkat sila ay napakahina pa sa panahon na ito. Patuloy niyo po silang samahan, lalo na rin ang mga kapatiran na patuloy na gumagabay sa kanila, at ngayon din samahan sila ng Holy Spirit na palagi ang kanilang tinanggap ng pananampalataya ay kanilang mapanghawakan ng matibay. Dalangin din namin ang pakikiramay sa pamilya ni Dayan de la Serna, at patuloy na comfort ang ipagkaloob sa kanila sa kabila ng kanilang pinagdadaanan sa ganitong pagkawala ng mahal sa buhay. Dalangin din namin ang mga kalusugan at kagalingan sa may mga karamdaman sa mga kapatiran sa amin na sasakupan. Ang kagalingan ni Paquito Ulitan, ni Ramon Rojas, Wilma Bacani, at gayon din ni Rolando Simapranca. Dalangin din namin ang iba pang mga kapatiran na may mga karamdaman na bagaman hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, kayo po nakakalam ng ang kanilang kalagayan sa mga sandali na ito. Ipuin po kami, dakilang Diyos, na iyang mapagpagaling na kamay, lalo higit ang mga kapatiran na may mga kaaramdamang pang-espiritual. Minsan gusto namin gawin ang gusto namin gawin, ngunit ang ayaw namin gawin ang nagagawa namin, sapagkat kami, dakilang Diyos, ay natatalo ng tukso ng kaaway, nalilinlang ng kanyang panlilinlang, at kami nababalutan ng mga doubts, ng aming mga takot, at ng aming sariling kahinaan, dakilang Diyos. Ngunit salamat dahil ito ay hindi dito nagtatapos. Ang kwentong ito hindi nagtatapos sa ganito. Nariyan kayo para patuloy kami tawagin. Tulungan niyo po kami, nabigyan kami ng karunungan, ang kagaya ng karunungan ni Haring Solomon. Makita namin ang tama at mali, at kayo ang aming gawing example, dakilang Diyos, sa aming mamumuhay dito sa lupa. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Kasama namin sa panalangin ang sambayan ng bawat isa na narito ngayon sa Zoom platform, sa breakout room na ito. Ang sambayan ni Pastor Serid Paulino, ang sambayan ni Ma'am Feli Diaz, ni Sister Clarita Esguera, ang sambayan ni Pastor Dandy Yabot, ang sambayan ni Pastor Pers Mislos, ang sambayan ni Pastor Jupet Bernabe. Patuloy niyo po siyang samahan sa kanyang pangunguna sa kanyang distrito, dakilang Diyos. Mabigat ang kalaban, ngunit mas malaki kayo kayo ang higante na mas malaki pa sa higante, dakilang Diyos. Kami ay magtatagumpay sa tulong po ninyo. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Myra Parungaw, ang sambayan ni Sister PJ Rodrigo, ang sambayan ng aming mga kasamahan sa Discipleship Ministry Facebook Live, ang sambayan na kasama lang lahat na nakikinig sa YouTube at sa iba pang mga Facebook platforms na nakashare ngayong umaga na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa na narito ngayon at kasama namin nanalangin, at humihiling po kami ng kapatawaran kung saan man po kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Amen po, mga kapatid. At ang oras Maraming salamat, Brother Musbil. Salamat po, Amen. salamat po, salamat. Salamat po. May oras pang kaunti, pero balik tayo sa main room. Baka tayo na lang hinihintay. Thank you. Lang natin yung live breakout room para hindi tayo totally ma-end ng meeting. Salamat po sa lahat. God first morning po. Bawat pamunuan, school board, administration na ginagamit po ninyo, punampunin nyo ng karunungan, punampunin nyo ng maraming solusyon upang ang bawat suliranin ng mga paaralang ito ay malunasan. Sa biyaya po ninyo at sa kapangyarihan po ninyo. Ang Central Luzon Province's Mission Headquarter Project ay hindi po namin pinagsasawaang ilapit sa inyo, sapagkat nalalaman namin na kayo po ang nagbigay ng mabuting kaisipan upang mailunsad ang proyekto ito, at hindi po ninyo kami
pababayaan upang maisakatuparan. Kaya nga po ang bawat pamilya ng Central Luzon Provinces Mission ay ini-involve, ginagawang kabahagi para maitatag ang inyo pong misyon. Kaya ang aming panalangin sa bulong ng inyo pong Santong Espiritu sa amin pong mga kapatid na ito ay nandoon ang kanilang willingness, pananabik na maging kabahagi upang maitatag ang headquarter. At ang groundbreaking nito, Panginoon, ay gagawin ngayong November 30. Amin pong tinitingnan ang date na yan na may katuwaan sa aming puso. Mayroong pananabik na magtatagpo kami upang ipagdiwang. Bagamat hindi pa nasisimulan ang pagtatayo nito, ngunit nandoon na ang kasiyahan ng pagkakaisa, pananabik upang maitayo nga po ang headquarter na dito magiging sentro ng impluensya ng mabuting balita inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Nalalapit na rin ang constituency meeting ngayong December 8 to 9. Maasa po kami, dakilang Diyos, ng pagpupulong at pagtatagpo ng inyo pong mga anak ay isang pagtatagpo ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa inyo pong banal na pangalan sapagkat nagbigay po kayo ng 1 taong punong-puno ng tagumpay. At dahil doon, kami po'y sama-samang pupuri sa inyo. Kaakibat nito ay bubuo ng direksyon ng paglilingkod. Kaya ang aming pong hiling, ihanda ang aming puso, ihanda ang aming isipan upang aming pong makita ang inyo pong direksyon sa amin sa panahon ito. Ang church building sa Umpukan San Ildefonso, Bulacan, idinadalangin din namin. Panginoon naming banal, ang iglesia po ninyo doon bilang bantayog ng katotohanan, ipahintulot po ninyo na maitatag at maitayo ito sa lalong madaling panahon. Ang pangangaral, ang Voice of Youth sa Valdez at De La Paz Church, sa Saging Church ngayong December, inyo rin pong pagpalain ito at bawat pagpapanukala ay gawin po ninyong paraan at makapangyarihan upang maging matagumpay ang pamamahayag ng inyo pong mga salita. Ang evangelism sa Sapang Palay, Bantay Bayan, Caloocan, Olongapo City, East Bulacan 3, sa Burlan, Santa Maria, Bulacan, sa Akle, sa Diliman, sa Upig, ganon din sa Bintog, Talaksan, Chaong, at sa Dimsod, Lubao, Pampanga, Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, North Bulacan, Bagong Baryo, San Ildefonso. Dalangin namin, Panginoon, na inyo pong gamitin ang lahat ng ito upang ang inyo nga pong panukala ng pagliligtas ay maipaabot sa mga tao sa komunidad at magkaroon po sila ng kamalayan na mayroong Kristo, mayroong Diyos na nagmamahal at nagliligtas. Kaya ang inyo pong mga anak na nakikisangkos, buhos na po ninyo ng inyo pong Santong Espiritu upang maging makapangyarihang saksi ng pamamahayag ng inyo pong ebanghelyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang buong pamilya ni kapatid na Diana de la Serna dahil sa kalungkutan kanila pong nadarama. Panginoon, aliwin po ninyo sila ng inyo pong Santong Espiritu at sa lalong madaling panahon makarecover at patuloy na maranasan ang kasiyahan ng pananampalataya, pagtitiwala at paglilingkod sa inyo. Idinadalangin din namin ang aming mga kapatid na mayroong pong karamdaman. Ipagkaloob sa kanila ang mabuting kagalingan at kalusugan. Kagaya nga po ni kapatid na
Pakito Atidan. Ngayon ay nasa hospital, mayroon pong cancer sa bato at sa kidney. Ang inyo pong himala at kapangyarihan, mapagpagaling na gabay ang maaring idampi sa kanya upang siya po ay gumaling ayon sa inyo pong banal na kalooban. Si kapatid na Ramon Rojas para sa kanya pong recovery sa kanyang operasyon. Si kapatid na Wilma Bacani for healing at ganon din si kapatid na Rolando Simapranca na stroke at ngayon po ay nasa banig ng karamdaman. O Panginoon, ang amin pong mga kapatid na ito ay nagnanais gumawa ng kanila pong tungkulin, ngunit dahilan sa kanila pong karamdaman na aantala. Ano man po ang pinakamabuti po ninyong magagawa, Panginoong Diyos, dahil minsan ginawa na po ninyo ito at ano man pong nasa inyo pong kalooban, dakilang Diyos, mangyari sa amin pong mga kapatid na ito. Ngunit kami ay umaasa lamang na kung maaari, ipagkaloob sa kanila ang himala at kagalingan. Ang Manaming Banal, itinatalaga na po namin ang aming pong buhay sa inyo sa maghapong ito. San mang kami tumungo, ano man ang aming pong gagawin, inyo pong isugo ang inyo pong mga piling anghel at inspirasyon ng banal na espiritu upang magkaroon po kami ng katuwaan sa paglilingkod at patuloy na ngumiti kasama kayo sa amin pong mga gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Brother Melvin. Amen. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen po. Amen.
Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Di kaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siyang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Puri't walhati sa Kanya itaas. Okay. Tayo po ay manalangin. Sa mga sandaling ito, mapagpala po namin Diyos, salamat po sapagkat sa pagbubukang liwayway, naranasan po namin ang iyo pong masarap na pagyakap. At ngayon po Panginoon, sa lahat po ng aming lakbayin, gusto namin kayo po ay involved. Bakuran niyo kami lagi ng iyo pong kapangyarihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Kapatid, participants. Amen. Chanting po tayo, kapatid. Amen. 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 Chanting po tayo. Every church is a missional church. Every church is a missional church. I'm missional. I am missional. I plan to move forward God's mission. Till the end. Put God first and you will never be last. Sa katapus-tapusan mga kapatid, magpakasakdal kayo, mangaliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo
at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Happy God Maraming salamat po sa lahat. Amen. Sister Vivian. Thank you po sa lahat. Sister Emma. Thank you. Brother Melvin, maraming salamat Brother Melvin. God bless. Amen. Salamat po sa inyo mga Ingat kapatid. po lahat. Happy Sabbath po sa ibang lugar. Ingat po kayo. Bilang dagat siya po. Good morning po, Pastor Marin. Good morning po. Salamat po. Sa lahat po. Happy Sunday. Pastor Nelson. Happy Sunday. Huwag pong kalimutan at meron pong groundbreaking sa November 30. Napunta kami dyan, Pastor. po, Ma'am Pelly. May t-shirt o wala, we will go. Sa mga pupunta po, magdala po kayo ng pagkain. Baka magutom po kayo doon. Magdala po kayo ng tubig. Baka mauhaw po kayo. Magdala po kayo ng payong. Baka mainitan po kayo. Dagdagan niyo po ang dadalhin niyo dahil wala akong dadalhin. Magdala po ng pagkain. Baka magutom. Magdala po ng tubig. Baka po mauhaw. Magdala po ng payong. Baka mainitan. Salamat po na marami sa inyo. Kasi hindi po natin... Kasi wala po tayo sa lugar. Opo, walang silong doon. Morning. Salamat po, wala pong silong po doon. Mainit po. Morning, Sister Vivian. Lord, ingat po sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye po. Kasi po, Stewardship Week of Revival. Next week na po yun, November 30 hanggang December 7. Yung materials po, nakakalat na po yung materials. Thank you, Pastor Nelson. Naka-line up na sa amin, Pastor. Naka-line up na. Salamat po na marami sa inyo. At magaganda po yung topic eh. Magaganda po yung mga topic. Opo. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po. Wala si Brother Edmond. God first, my lifestyle. God first. Happy God first morning po. Okay. Ayan mga kapatid ko, no? Yan ang ating lesson sa umaga nito. Napakaganda, no? Merong tinatawag na struggle ang mga Kristiyano. Ngunit, huwag tayong magpapatalo sa struggle mga kapatid dahil may Jesus tayo. Isang magandang halimbawa, no? Nawa, yung ating mga struggle na yan, unti-unti nang magapi, ano? At yung mga gusto natin gawin, yun na yung ating gawin. Yung ayaw natin gawin, patuloy na nating makalimutan. At patuloy ang ating pagbabago at paglago habang tayo naghahanda sa pagbabalik ni Jesus Christ. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this